Hello everyone! This is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and And here again, Alvin Reyes with Supreme Lending. Hello Alvin! Hello, Welcome to our third podcast that's called Bahay Pinoy sa Tate! There you go. Nice. So anyway, ang topic natin today is, kumusta ba nung last time tayo umuwi sa Pilipinas? Tell me, when was the last time you were in the Philippines? It was so fun, guys. Bakit kamo? Kasi it's our first time going there na kami lang mag-asawa. When was that? This is back on March lang. Oh, March March 2023. 2023. Yes. Okay. And it was fun for us because, again, at the same time, it was nice going back kasi we haven't gone back after 2 years kasi magka-COVID, di ba? Medyo 2 matagal. years. Medyo matagal, 3 years yung mga ganun. Kasi Okay. medyo nagka-COVID, hindi kami makauwi. Pero it was exciting for us. So, yeah, nagpunta kami sa... Saan kayo nagpunta? Tell me. Unang-una, syempre, si Mrs. taga Iloilo. So, sa Saan ba yung Iloilo? Di ko Iloilo sa ano siya, Balik, Bisaya. Oo, katabi ng ano yan, ng Boracay. We're Malapit probably na pet. mga 2 hours away from Boracay. Ah, lang. okay. It's an island. I know Philippines has 7,100 plus islands. Low tides or high tides, hindi ko alam. Pero Oh, yeah, okay. maybe yun. Pero Okay. anyway, yeah. So, nung umuwi kami, nagpunta kami mostly sa probinsya kami, nagstay sa Iloilo. Iloilo. Where else you went? And then we went to Boracay. And then and we also went to Tagaytay just for a few Tagaytay, hours lang, or for a okay. few days pala. Pero nagulat ako sa Boracay. Bakit kamo? Okay, Kasi tell the me. last time na nagpunta kami doon, di ba marami pang mga kalat-kalat, marami pang mga kumbaga ba yung tinatawag nilang hindi pa nalilinisan. Oh, yeah, I know. They did a big time cleanup. Yung cleanup, Yes. maraming, kumbaga ba, is that walang organization, parang I know magulo. they have problems with their sewer back Oo, then, nung dati, right? di ba? Okay. Pero nung umuwi kami this time, parang Naayos na. maganda, parang malinis. Oh, that's mas good. maluwag. Parang Dapat lang naramdaman talaga. ko. Oo, kasi, you know, that's a tourist spot. Tama. Kailangan alagaan natin yung kalikasan, yes, di ba? Tama. So yun, mainly doon sa Boracay and also sa probinsya lang ni Mrs. We kind of like just relax there, enjoy the greenery and enjoy the seafoods, fresh foods, yun ang ginawa namin. Wow, oo nga. Tell me about it. Oo. Okay. Well, kasi, again, pag nasa probinsya kasi tayo, lahat ng mga pagkain, fresh lahat eh. Oo nga, yan ang pinaka-favorite ko sa Pilipinas. Ang Seafoods, sarap ng diba? pagkain. Mga seafoods yan. Talagang fresh. Di ba? Natatanda ko noon, what we always do, gising kami ng kasi di ba, pag umuwi ka, hindi ka naman nagigising ka ng maaga. Correct. Sa palengke agad, mga talagang fresh yung mga isda, mga pusit. Yung mga bagong huli bagong ng catch mga, talaga. ng mga fishermen, Kasi di ba? probinsya, oo. Correct. Ikaw naman, ano naman ang last time, di ba, umuwi kayo ng June? Yes, Okay. actually, we just got back. We were in the Philippines last month. Yeah, Yes, nice. so we had fun because I haven't been in the Philippines for 5 years. 5 years? So ako lang at saka mister ko. Nice. So I really, talagang planado for 2 weeks kasi it was so short. Oo. So pinlano talaga namin na everyday meron kaming pupuntahan at gagawin. Para may At itinerary kayo, no? Talagang, correct, oo, isang kasi we don't oras. wanna waste time. Tama. Yes. So, what I really, ang dami namin pinuntahan, we stayed in Manila, Tagaytay, Batangas, Nice. Boracay. So, and also we went to Pampanga. Pampanga. Yes, oo. So, nag-enjoy kami kasi mataas ang palit. 55 55. per dollar. Uy. Talagang nagulat ako. Uy. Sabi ko, wow, taas ng palit. Oo, medyo advantage ng konti. I know, yun. yes, oo. So, and also, nagustuhan ko yung pagstay namin sa Okada. Oh my God. Okay. It's like para siyang Las Vegas. Oo, talaga. Okay. I mean, nagustuhan ko kasi, imagine it's a 5-star hotel. Okay. Tapos malalaki yung kwarto. Oo. Tapos para siyang Las Vegas na may casino na, meron ng a lot of restaurant, shopping, entertainment, name it, nandun Nandun na lahat. Kaya nag-enjoy talaga kami. So, Okada, malapit to sa airport, di ba? Yes, oo. Yun ang gusto kong ipaalam sa lahat ng mga balikbayan dyan na kung plano ninyong umuwi ng Pilipinas, Oo. I highly recommend na
as soon as lumapag kayo ng airport, magstay muna kayo sa hotel na malapit sa airport like Okada, Soler. It's just about 7 minutes away. Kasi alam naman natin na ang tagal ng biyahe, about 16, 19 hours. Pagod na pagod ka, wala ka pang tulog, di ka pa naligo. At para ma-avoid mo na rin yung culture shock. Refresh lang ng konti, di ba? Alam naman Yes. natin, lalo sa mga kababayan natin na hindi pa umuwi ng may tagal-tagal at marami dyan, di ba? Right? Oo nga. Paglapag nila, ganito pala, mainit na, tapos ang pinakamasakit minsan nung nasa Manila ako, alam mo naman, traffic! Ay, Diyos ko, yan ang di Sobrang ko traffic, gusto yung traffic. oo. Nauubos ang oras mo sa traffic. Dati, unan lang ang baon mo sa traffic, ngayon may kasama ng kumot kasi talagang matutulog ka. Sa sobrang tagal. Sobrang correct. tagal. And then also, I found out kung magpaplano kang mag-out of town, Oo. linggo ka aalis. Linggo. Kasi pag linggo, walang eskwela ang mga bata at walang trabaho. Oo, so walang gaanong traffic. Yes, oo. Kaya Sunday is the best way to go out. Oo. Yes, oo. oo. Kasi naman, ako naman kasi, Elizabeth, like I said, mainly provincial agad kami. Yun ang Oo. maganda sa probinsya. Hindi na kami nag-stay sa Manila kasi nga, like I said, few years ago, binenta na namin yung ng mga spot namin doon sa Manila. Pero one of the biggest, or I would say, most frustrating for me, yung traffic eh. Oo nga. Alam mo correct. yun, isang exit lang, abuti ka ng 3 oras. Grabe. Ganun ka, grabe. Oo, grabe. Kaya nga, di ba, uso ngayon dun yung nagmumotor. Meron silang app dun eh, yung angkas. Oo nga, bago yun. Di bago ba? yun, oo. Oo, yung aangkas ka na lang sa motor, hindi ka na mag-u-Uber. Parang Ang tawag- Uber pero motorsiklo. Correct, oo. Grabe. Ang tawag nila angkas. Angkas, Kasi oo. ang Uber doon, at saka, ang tawag nila is Grab. Grab, di oo. ba? Parang grabe rin ang Pilipino. No? May talagang, kung may paraan gagawin, di Oo ba? nga. Pero natatakot ako doon kasi baka Oo hindi nga. marunong mag-drive yung Ano yun, di ba? motorsiklo, Motorsiklo baka pa. masagi oo. ako. Wow, Or wow, wow. anything. So from, sabi mo, Manila, Tagaytay kayo, di ba? So, mainly naman sa, Saan nag-stay? Oo, nung nag-stay kayo, alam ko to kasi, ako, one of the spot that I stay talaga sa Boracay is, I like staying sa Shangri-La. Alam naman natin, Oh, right? yes. Yeah. Actually, di ba ikaw nag-recommend Oo, sa akin na sabi mag-stay ko ng sa'yo. Shangri-La sa Boracay? Oo nga, oo nga. Actually, magandang experience ko kasi it's a 5-star hotel. Oo. It's on what is it? Zero? Station. Station Oo. Zero. Mm. Medyo isolated siya kasi nga it's very private. Oo. At saka you only need to pay 300 pesos for each ride to go to Station 2. Oo. Kasi Oo. alam naman natin sa Boracay, Station 2, Is the nandun party lahat ng place. mga happenings, Oo. mga bar, Tama. mga band, live band, they have it there. At saka also napansin ko sa Station 2, ang ganda ng beach nila kasi talagang powdery. Natatandaan ko yun. Pino Powdery, yung ano. oo. pinong-pino, Pinong-pino. walang mga bato-bato. Oo, 'Di oo, ba? oo. Kaya tapos ang layo mo na, mababaw pa rin, kaya masarap mag-swimming sa Station 2. Yun nga rin yung last uwi namin, nagpunta kami Boracay. Nagulat talaga ako kasi nga, sobrang, ang linis niya na. Parang maluwag na siya. Correct. Kasi oo. natatandaan ko yung mga yung mga banda na mismo nandun na sila mismo sa dagat mismo, may mga pwedeng kumain doon, pwedeng doon na nagtutugtugan before, no? And Wow. so nung pinaano ni Duterte yung Pinalinisan. compliance nila yung okay, umurong lahat yun, minove nila lahat yun. So, Oh, kaya that's lumuwag. good. Yes. So nakita mo talaga yung beach beauty talaga niya. Oh, that's good. So tell Yes. me about the Shangri-La. Ano naman nagustuhan mo pa? Ay, okay. Gusto ko yung buffet nila. Oo. Kasi talagang Fruits. parang international yung buffet nila. And then also yung service maganda. Magaganda ang kwarto, malalaki. At saka yung beach nila maganda kasi private. Private, Okay? oo. So meron silang private beach and then there's also another beach, adjacent to that beach na Oo. you share with another Henan hotel. Oo. I can't remember. Or Crimson. Crimson yata, no? Yeah, yeah. Oo. Yeah, napansin ko lang medyo mabato-bato. Tama. Yes, Oo. hindi katulad dun sa Station 2. Oo. tama. Yes. Oo. So, ang habol mo lang naman talaga sa Shangri-La is yung ambience and also the service. The good diba? service. Oo. Yes, And they oo. have a beautiful rooms as well. diba? Yes, correct. And actually, hindi naman gaano kamahalan. Konting-konti lang, konting overtime lang. Okay, pwede na. well, okay, again, this is like American standard. Tama. Pero sa Pilipino, syempre, mahal na sa kanila yun. Oo. At actually, dinala ko nga yung mga virtual assistant ko. Oo. I got them a day pass. Oo. I think it's like 2,000 pesos per person. Talaga? Just to Yes. be there. Just to use the swimming pool Oo. and, Oo. the facility. Mm. At tuwang-tuwa sila Gusto kasi nila. nga, they get to spend
Oh no, I'm not sure if it's 2,000 or 7,000. I can't remember. Basta nandun lang. Yes, oo. So nag-enjoy talaga sila. Tuwang-tuwa sila, sabi nila, naku, hindi daw nila na-experience kung hindi ko pa daw sila nag-team bonding. Siya nga pala, so also kasi nung last uwi mo, Elizabeth, Yes. it's your chance to meet all your virtual assistants, Yes, diba? for those of you who doesn't know, I actually have 8 virtual assistants. Ang nasa yung ang operations ko nasa Philippines, nandun lahat ng support staff namin. And we've been doing this for 5 years. Wow. And I have 8 virtual assistants. First time seeing them, right? Yes, in 5 years. Grabe. Imagine, Oo. 5 years na kaming nagtatrabaho and first time ko lang silang Wow, nakita. it's nice to put a face and a voice. Correct. Diba? Oh, and they're really happy and glad that they So get anong to see. pinagagawa ninyo naman nung nakita Ay, kayo? okay, Siyempre, nung- inuman, no? Ano? Noong pangalawang araw, oh. di syempre, Syempre. merong parang place dun sa Station 2 na restaurant siya na may live band. Naku, impress ako sa mga singers, ang gagaling nilang magkumanta. Kaya pala palaging champion ng Pinoy sa singing contest. Siyempre, magaling. Correct. And then we get to do all kinds of activities like paragliding, crystal kayaking. Anong pinaka-paborito mo guys na nagawa mo? Actually, pinaka-ano ko, exciting yung parasailing. Parasailing. First time ko, takot na takot ako. Diyos ko, binidyo ko pa nga. Nakita ko yun. Oo. Takot na takot ako. Tapos natawag ko na yata lahat ng santo. Ang lakas ng loob kasi hindi naman marunong lumangoy. Syempre, bagsak mo sa dagat. So, I mean, I know you're wearing life vest, but again, you know. Siyempre, Pero, ayun, nag-enjoy ako doon. Wow, so it's so really nice na kasi nakita mo yung mga assistant mo, no? I'm Yes, sure they're very happy to see you as well. Yes, diba? and I get to spend time with them and we did the team bonding. Yeah. Yes. Oh, ikaw naman. I mean, what's your favorite part nung pumunta ka ng Pilipinas? Naku, napakadami. Unang-una kasi ako mahilig lang talaga ako mag-scuba diving. Wow, you know how to scuba dive? Konti lang, nakaganon. Teka muna, sino nagturo sa'yo? Then, marami namang lessons doon eh. At doon na mismo sa Oo, Philippines? sa Philippines, oo. Kasi Okay. pupunta kang Boracay, di ba? Then, Okay. And we also, I like I like scenery talaga eh. I like hiking. Oh, okay. So, Mahilig ka sa nature. Mas mahilig ako sa nature. Pero, Therapeutic yan. therapeutic talaga yun as in. Siyempre, hindi na mawawala yung pampabeauty dyan, di ba? Ay, importante yun. Di ba? Oo. Alam mo, ginawa ko yan. Oo nga eh. Sa lahat ng mga balikbayan, kung plano po ninyong umuwi ng Pilipinas, huwag ninyong kalimutan pumunta sa skin clinic at magpa-beauty kayo. Yun, oo. Ang dami kong ginawa, nagpa-hydrofacial ako. Mura ba? Mura pa, di ba? Oo. Yes, compare dito sa US. Oo. Kasi sayang. Nagpaano pa nga ako, ano ba yun yung sinusunog yung mukha mo? Nakalimutan ko ng tawag Oo. doon. So, Diyos ko, parang natansad yung mukha ko. Kala mo may ketong. Oh, well, Actually, yung doktor binigyan pa ako ng certificate. Kasi kung sakali daw, in case lang. in case Sitayin sa airport, di ba? sitayin ako sa airport, nakala nila may ketong ako, wala naman. So yun, I mean, we did a lot of hiking, me and my wife. Pupunta kami sa Bacolod. Siyempre, Oh, Bacolod is nice. beautiful too, oo. Okay. Pero really, what it is that, sa akin kasi talagang relaxing mode lang sa probinsya eh. O ngayon, alam mo yung, kasi yun ang namimiss natin, di ba? Simpleng buhay, Oo. na masaya ka, walang stress. Walang peaceful. wifi, kaya walang tumatawag, nagugulit, di ba? Parang ganun. Pero at the same time, parang you find that soft moment pa. Correct, Diba? oo nga. At saka sometimes you have to kind of quiet your mind. Yes. And then at the same time, para ma-appreciate mo yung what's around you. Tama. Di oo. ba? And it's kind of like, parang recharging moment lang. Correct, Parang oo ganun. Yun nga. ang pinaka-importante guys. Kasi alam naman natin, Oo. di ba? Dito sa Amerika, Uy, takbo ka ng takbo. Dito ka lang makakapunta ng, Oo. nagkakape ka, tumatakbo ka. Kulang ang oras. Kulang ang oras. Pero doon parang tagal ng oras, di ba? Napansin mo yun? Oo nga, ang tagal. Sobrang Bakit nga tagal. ba? Ewan Hindi, ko. kasi napansin ko, Oo. alas 5 pa lang, mataas ng araw. Hindi. Gito yan. Napapansin mo yung agahan, tanghalian, merienda, tsaka hapunan. Ha? Ibig ko sabihin na nadadaanan mo yun dito. Meron pa ba tayong snack na merienda para Wala kasi na, minsan nga, once a day ka lang oo, mag-eat sa dito busy-busy ka. sobrang Pero busy. yun ang gusto ko sa Pilipinas, parang ang bagal ng oras. Oo nga. Maski pa paano. At saka pero gusto ko fresh ang kanilang pagkain. Yan ang talagang Yes. favorite ko. Oo. Every time, talagang iba talagang Filipino food, lasang Pinoy. Yun nga lang, Yes. except sa traffic lang, grabe. Okay. Kailan mo magbabago yan? Hindi, dadaan ka lang naman ng traffic pag pauwi ka na, pag pa-airport ka na. Yun. Speaking of that, Oo. okay, I highly recommend Oo.
sa mga balikbayan dyan, kung uuwi kayo, Oo. the day before you leave for the airport, mag-check-in na kayo sa hotel na malapit sa airport para hindi kayo ma-stress Oo. dahil sa sobrang traffic. Oo nga, tama. At least at the same time, rested na kayo dahil mahaba na naman ang pabalik na biyahe. Oo. At malapit na kayo sa airport, di ba? Tama naman yung advice niya kasi lalo na tayo, may mga edad, medyo masakit na yung buto-buto natin sa aeroplano, medyo matagal, kailangan. Ang tagal. Tayo, well-rested tayo, maski pa paano, di ba? Yes. Oo. Alam mo, nagustuhan ko yung Soler. Soler? Yung Soler Hotel, Oo. half price lang siya ng Okada. Katabi lang din ng Okada. Oo. Pero for half the price, maganda yung room nila, malalaki, Oo. 7 minutes from the airport. Tama. Ang ganda ng buffet nila, parang Las Vegas style ang Wow. buffet. Soler. So, Okay. nag-enjoy ang family ko doon. Nung hinatid nila ako sa airport, kasi we had like 2 nights there. So, yung last night, sila na ang pinagstay ko sa hotel ko. Yun, to enjoy naman yung... Oo, para magamit oras. nila yung mga Yeah. swimming pool. Nice. At saka makapag-buffet na rin sila. At makapag-casino na rin si mama. Sarap. Oo. Alam mo naman si Bader, Yeah. kapag nalulungkot, mahilig mag-chiching. Yeah, definitely. Yung So- kanyang, ano man tawag doon? Yung Slot slots machine niya. oo, Yes, oo. oo. So guys, definitely you want to take that advice kasi talagang, like I said, you want to be well rested going back here, di ba? Yes, correct. Perfect. Oo. Okay, so anyway, I hope you enjoyed our 3rd episode of Bahay Pinoy sa Tate. Again, see you next time. Thank you guys. Talk to you soon. Bye-bye.